Huwag mong sabihin kanino man ang nangyari ngayon. Patayin mo siya. Aray. Huminahon ka. Ihahatid kita sa kwarto mo para magpahinga. Huwag mo tong gawin, ganda. Unang pagkikita pa lang natin, mali itong ginagawa mo. Hindi ako interesado sa mga babae. Hindi kita naakit. Pakiusap, huminahon ka na. Ihahatid kitang magpahinga. Sino ka? Ano nang ginawa mo sa akin? Tumigil ka sa pagsisigaw. Ginawa ko ang lahat ng dapat. Gago, tatawag ako ng pulis? Ano? Ikaw ang unang gumawa ng hakbang. Ako ang biktima dito. At saka, may droga ka pala no. Nagpakasakit ako para iligtas ka. Kakalimutan na lang kung di mo ako pahalagahan. Gusto mo pang maaresto ako? Pinairal ng pamilya ko na pakasalan si isang tao. Ngayon nagkaroon na kami ng relasyon. Pex na kasal lang ang pakay ko sa kanya. Para iwasan ang mga alyansang pampamilya. Pagkatapos nito, maghiwalay na tayo. Ako si Yang Qian, presidente ng Shengming Group. Pananagutan kita. Gawin na natin. Pakasalan mo ako. Magbabayad ako. Hindi. 3 henerasyon ng single ang pamilya na. Hindi ako maninirahang kasama ng magulang mo. 10,000. 3 henerasyong single. 1,000,000. Sige, ngayon ay akin ka na. Ganda. Ngayong lubos mo na akong pagmamayari. Magandang unang beses. Ulitin natin. Umalis ka. Huwag kang mangarap. Hintayin mo ang tawag ko para sa sertipiko. 1,000,000 dito. Ay. Pagkatapos magpuyat ng kalahating gabi, dapat kong alagaan ang sarili ko. Maganda, ang ganda mong talaga. Peke kaya ito? Gusto mo bang hawakan? Pwede ba akong gumamit ng mukha? Sige. Kung ganun, simula na. Pumunta ka sa impyerno. Maganda, konting pindot lang ayos na. Kung kailangan hawakan, ako na ang hahawak sa'yo. Ang galing mo. Paano nangyari ito? Nagsanay ka ng disiplina hanggang sa ganito. Sino ka? Tigil. Sasabihin ko ang totoo. Mula ako sa anino. Anino? Pangalawang pinakamalaking organisasyon sa ilalim ng mundo. Anong balak mo? Bakit mo ako gustong patay? Di ko alam ang eksaktong dahilan. Alam ko lang may balak ang anino sa Daksha. Ikaw ang leader ng pinakamalaking organisasyon sa ilalim ng mundo. Pagpatay sa'yo. Ang lakas ng loob mo. Pangahas mong sinuway ang mga alituntunin ko. Pagsalakay sa Daxia. Naglalaro ka sa buhay mo. Guro. Kunin niyo siya. Lahat ng lalapastangan sa Daxia ay parurusahan. Ipatawag niyo si Yamaraja at ang Tuko upang wasakin ang samahang sombra. Opo. Puta, ang sakit. Alam mo ba kung sino ang ama ko?
Walang kwenta kung sino man yung tatay mo. Matatakot ka bang guluhin ang asawa ko ulit? Papatayin kita. Ako ang pinuno ng angkan ng Zhang. Putang ina mo, maghintay ka. Papatayin kita. At ikaw, Yang Qian. Magsisisi ka. Mabubuwang ka. Hoy, Ginoong Zhao. May kilala ka ba sa grupo ng Sombra? Pwede mo bang utusan sila? Ginoong Zhang, sinugo ako ni Ginoong Zhao. Anong maitutulong ko? Gapusin mo si Yang Qian. Kaya mo. Ako mismo ang gagawa. Sisiguraduhin kong mapupunta siya sa kama mo. Pagkatapos nito, gagantimpalaan kita. Salamat, Ginoong Zhang. Yang Qian. Nakangarap ako sa galaw mo sa kama. Hoy! Hoy! Ang sasakyan ko! Huhu, hanapin mo si Yang Qian. Anong gagawin mo, isang tao? Siyempre gusto kitang kantutin. Ba't pa ako gagawa ng lahat? Sayang, nauna na ang iba sa'yo. Binabalaan kita. Huwag mong gawin. Uminahon ka. Mapapahamak ka. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Gago, huwag mo akong hawakan. Gago ka. Huwag mo akong hawakan. Iwanan mo ako, putang inang hayop. Isang tao, pakawalan mo siya. Nandyan ka pala, putang inang gwardiya. Abat di ka ba sanay naman na laban? Huwag mo siyang saktan. Tiger! Kainin mo ito. Kung hindi, nakakahiya naman. Kimpek. Hahaha. Hoy ikaw, gapusin nyo. Ipitan ng mabuti. Putang inang gwardiya. Ngayon, pagtritripan ko siya. Sa harap mo. Tingnan natin ang kaya mo. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Puta! Putang ina mo. Patayin nyo. Kuya, nagkamali ako, patawarin mo ako. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Hinaharas mo ba ang asawa? Gagawin kitang naghihinayang na nabubuhay ka. Ako ang panganay ng pamilya Zhang. Kung mahahasang mo akong hawakan, hindi ka patatawarin ng pamilya Zhang. Walang kwenta ang pamilya Zhang. Kapag hinawakan mo ang asawa ko, mamumuhunan ka. Ad. AR. Kuya. Maawa ka. Ito. Ilanan, sa pilitan akong pinagawa ni Zhang tao nito. Nasa cellphone ko ang ebidensya. Pakiusap, patawarin mo ako. Nakikiusap ako.
Hindi ko inakalang maraming lihim na tauhan si Shadow. Sabihin mo kung nasaan ang iba pang tauhan ni Shadow. Kian, okay ka lang ba? Kian, magpahinga ka muna rito. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Hoy, sandali lang. Ngayon. Salamat. Salamat. Iniligtas mo na naman ako. Pero pagkatapos na nangyari, hindi titigil si Zhang Tao. Baka idamay pa nila ang pamilya ko. Kailangan kong umuwi ka agad. Kian, sasama ako sa'yo. Pero hinipuan ako ni Zhang Tao. Ang dumi-dumi ng pakiramdam ko. Gusto ko munang maligo. Bakit hindi tayo mag-shower ng magkasama? Hindi kailanman. May nahanap ka bang dark web? Sir, may natagpuan kaming bakas ng Dark King. Ayon sa ulat ni Watch Ang, may kasabwat siya sa mga lokal na puwersa. Mukhang may mahalagang development. Ipagpatuloy ni Watchang ang investigasyon. Dagdag pa riyan, ang kasalukuyan mong identidad ay President ng Jiangshan Chamber of Commerce. Hoy! Huwag kang titingin. Pero nagtalik na tayo. May hindi pa ba ako nakikita? Ayos ka lang ba? Naipit ang paa ko. Di ako makatayo. Tutulungan na lang kita. Ipikit mo nga mga mata mo. Sige na, nakapikit na ako. Hoy, saan ka humahawak? Saan ka nakatingin? Maganda ang anak ninyong Yang. Pinalubog ninyo ang angkan namin, Jiang. Dapat magpaliwanag ang pamilyang Yang. Binan namin, kayo po. Mukhang nagkakamali kayo. Ang kasunduan ng Yang, nakatali si Kian kay Tao. Paano sasaktan ni Kian si Tao? Mali ito sigurado. Imbestigahan ulit. Huwag mo kong lokohin. Kung hindi sa aking pagsisiyasa, nandito ba ako ngayon? Dapat kayong magpaliwanag sa akin. Anong uri ng paliwanag ang kailangan? Sabihin nyo na. Pirmahan niyang Kian ang kasunduan. Di ko kayo pananagutin. Tama ba ito? Paano ninyo kausapin biyanan namin? Tingnan niyo. Mali ba ang sinulat? Mga pakinabang ng pag-aasawa at kooperasyon. Hindi ba dapat 50 tandang bawas 5? Bakit 20% lang ang nakuha ng pamilya Yang? Oo, bakit nga? Ito ang halaga ng pagputol sa aking ugat, Yang Pan. Ayos. Dinala mo pa ang kerida dito. Ano pa bang sasabihin? Punasan mo ang bibig mo. Hindi tinanggap ni Kian ang kasal. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita. Umalis ka, umalis ka. Isang mabahong gwardya magiging manugang ng Yang. Palakang nangangarap kumain ng gansa. Lumabas ka rito ngayon din. Tatay, nanay. Kahit ano pa ang estado niya, siya ang napili kong asawa. Tumahimik ka. Gusto mo ba kaming patayin? Ikaw ang nobya ni Tao. Paano mo sisirain ang dangal ng Yang? Una, hindi ko tinanggap ang kasunduan. Hindi ako nobya ni Zhang Tao.
Pangalawa, nagmamahalan kami ni Kinfeng. Paano naman nasira ang dangal natin? Kung gusto niyo siyang maging manuga, huwag niyo na akong turinging ina. Chen. Mag-sorry ka sa nanay mo ngayon din. Huwag mo siyang papaniwalain. Iwan mo yung hamak na gwardyang ito. At pakasalan si Tao. Mabuhay kang marangal. Makinig ka sa tatay mo. Hindi nyo ba alam si Zhang Tao ay bayugi? At isasakripisyo nyo pa ang anak nyo. Ikaw ay huwara na ama. Katahimikan. Mga dayuhan, huwag makialam sa yan. Si Kinfeng ang lalaki ko. Bakit niyo siya tinatawag na dayuhan? Kailangan niyo munang patayin ako. Bago niyo mapalayas itong mabahong gwardiya sa ating pintuan. Tama na. Para kanino ka nagpapanggap? Ginoong Zhang, patawad. Pwede bang baguhin ang mga kondisyon? Masyadong mabigat ang hinihingi. Kung hindi nyo tatanggapin, babagsak ang Yang Group. Kalimutan nyo na ang imbitasyon sa Jiangcheng Summit. Ang Jiangcheng Summit. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng mga elite. Doon tayo babangon sa summit na iyon. Kung walang imbitasyon, mamamatay ang pamilya yan. Ginoong Zhang, kumalma kayo. Tinatanggap namin ang mga kondisyon. Oo, tatanggapin namin. Lahat ng kondisyon, papayagan namin. Kakausapin ko ang matriarch. Mabuti. Paano yung mabahong gwardiya? Ginoong Zhang, susunod kami sa inyo. Oo, anong gagawin natin sa bantay na ito? Nasa inyo ang pasya. Tatay, inay, bakit niyo ginawa ito? Asawa ko siya. Maghiwalay kayo. Tumigil kayo. Ang nanlilimahid na bantay na ito. Nasaktan mo ang anak ko. Ngayon malalaman mo ang maging bakla. Yang family, kayo na ang bahala. Iwanan nyo sa amin. Huwag nyo kaming sisihin sa kalupitan. Kung may sisihin kayo, kayo mismo ang may sala. Kaya ganito ang nangyari. Lumapit kayo. Kapunin ninyo. Basagin ang kanyang ikatlong binti. Sino ang mga has humawak sa lalaki ko? Nababaliw ka ba? Gusto mo bang wasakin ang pamilya natin? Paumanhin. Gawin nyo na. Kung hindi ka inanik yan tiyan, nakadapa ka na sana sa sahig. Ikaw na ang susunod. Dapat mag-isip muna ang mga kabataan. Ang padalos-dalos ay may masamang bunga. Hoy, ikaw, lumuhod ka at magmano kay Gin. Baka patawarin ka ni Gino. Tama. Lumuhod ka at magmano kang 3 beses. Magbayad ka ng 1 milyong yuan. Papaalamin kita, kung hindi, di ka mabubuhay sa Jiangcheng. Mas mabuting panoorin mo muna ito bago ka magsalita ng kalokohan. Sa totoo lang, pagkatapos mong makita ito, ikaw na mismo ang luluhod at magbabayad ng 1 milyon. Tulungan mo akong gapusin si Yang Tian. Sige, ako na ang bahala. Sisiguraduhin kong mapapasa yung kama siya. Hala! Nadulas ang kamay ko. Babayaran kita ng bago. Salamat Izang. Mapagbigay talaga si Izang. Magpresyo ka. Bibilhin ko ang usapang self. Lumuhod ka at magmano. Dagdag na 1 milyon. Saka lang mapapasayo ang cellphone. Kung ayaw mong tanggapin, ipapasa ko na sa pulisya. Lahat ng kahinatnan, ikaw ang mananagot. Tumigil ka nga dyan. Pag-usapan ulit natin. Doblehin ang presyo. Walang luhuran. Hindi, walang bawas kahit isa. Ang pagluhod para humingi ng awa, nakakahiyang masyado. Nung lumuhod si Kinfeng para makaawa, bakit hindi mo pag-usapan ang paghama? Pasensya na, wala akong magawa. Sige na. Pero pirmahan muna natin ang kasunduan.
Para walang pagsisisi. Kung payag ka, gagawin na natin. Kung hindi, Jera na ito. Payag ako. Sampung milyon ang natanggap. Lumugod ka at magmanok. Ibigay mo ang cellphone. Ginoong Zhang. Ang imbitasyon sa event ng kumpanya. Lumayo ka. Ginoong Zhang, mag-ingat kayo. Hoy, Ginoong Zhang. Ginoong Zhang. Tumahimik ka. Hayaan nating si Yang Chen ang magpaliwanag. Yan siguro si Yan Chen. Tinanggihan niya ang kasal sa grupo Zhang. At minura si Zhang Tao. Lubos na nasaktan si Ginoong Zhang. Tingnan niyo si Ginoong Zhang kanina. Umalis siyang galit na galit. Kitang-kita kung gaano ninyo ininsulto si Ginoong Zhang. Yang Chen. Si Ginoong Zhang ang pinakamalaking kliyente ng Angkanyang. Hindi mo ba alam? Anong klaseng presidente ka? At kalahati ng negosyo ng Angkanyang, nakasalalay sa grupo Zhang. Ininsulto ni Yang Chen si Ginoong Zhang. Kailangan nating magpaliwanag kay Ginoong Zhang. Magbitiw si Yang Chen bilang presidente. May tutol ka ba sa pagbibitiw sa pwesto? Hindi ako sang-ayon. Hindi ikaw ang masusunod. Si Lola ang puno dito. Maliban kung maayos mo ang relasyon kay Ginoong Zhang. Kung hindi, ang pagka-presidente ay mapupunta kay Ahaw. Kaya ni Kian iyon. Kung pakakasalan ni Kian si Zhang Tao, magkakamag-anak tayo sa grupo Zhang, at magkakaroon ng malalim na ugnayan. Baka maging mga noble ang Angkanyang. Si Kian ang aking asawa. Hindi siya pakakasalan ni Zhang. Tumigil ka. May karapatan ka bang magsalita? Mama, sisiguraduhin kong hindi makakasama si Kian sa grupo. Kaya ang posisyon ng presidente. Bakit nandito ka pa? Magmadali ka at ipangako mo sa lola na hindi na ito maulit. Kahit ano pa man, hindi talaga ako pakakasal kay isang tao. Sa mga pagkalugi sa pagkagalit kay Iza, babayaran ko sa ibang paraan. Ha ha ha. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Paano mo ito babawiin? Dagdag pa, sa business conference, 2 lang ang pwedeng pumasok kada kumpanya. Saan ka kukuha ng imbitasyon? Ikaw ang nagdala ng kapahamakan sa pamilyang Yang. Yang Chen, hindi kita pahihirapan. Kung makakakuha ka ng imbitasyon sa conference, mananatili kang presidente. Lola, huwag kang maniwala sa kasinungalingan niya. Hahaha. Minamahal kong apo. Balang araw ikaw din ang magiging presidente. Ano naman ang mawawala sa pagbigay mo ng pagkakataon? Hindi naman niya makukuha ang imbitasyon. Kaya kung kunin ang imbitasyon. Imbitasyon sa conference. Mga nangungunang kumpanya lang sa Jiangsheng ang inimbita. Paano mo ito makukuha? Sawa na ako. Tigil mo yung kayabangan. Hahaha Lola, naririnig mo ba? Ang gwardyang ito nagsabing kaya niya. Nakakatawa talaga. Hahaha. Totoo bang kapag nakakuha ako ng imbitasyon, mananatili si Kian bilang presidente? At hindi na siya guguluhin? Tumigil ka na sa pagyayabang. Ha, nangangarap ka sa tanghali, di ba?
Lola, totoo ba? Tumigil ka. Huwag mo akong tawaging Lola. Gago ka. Pero, kung makakakuha ka ng imbitasyon, mananatili si Chen Chen bilang presidente. Deal. Tumigil ka sa pagpapakitang gilas. Humingi ka ng tawad kay Lola. Ako ang bahala. Maniwala ka, makukuha ko ang imbitasyon. Isang tawag lang. Isang tawag lang? Tumawag ka na ngayon din. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at tumawag ka. Kung hindi mo makukuha ngayon, mawawala na kay Yang Chen ang posisyon niya. Itataboy din kita sa pamilya Yang. Lola, kusang ako'y bababa bilang Pangulo. Pakiusap, huwag niyo saktan si Qin Fei. Sa loob ng 10 minuto, ipadala ang imbitasyon sa komperensya sa pamilya Yang. Nakikita mo? Hindi mo ba napapansin? Hindi niya pinapahalagahan ang tulong mo. Nagkukunwari pa rin may tawag. Aminin natin, maaaring totoo ito. Malapit na silang dumating sa imbitasyon. Ititigil mo na ang paghamak sa sarili. Pagkatiwalaan mo ako. 10 minuto, maghintay ka lang ng 10 minuto, ha? Bibigyan kita ng 10 minuto. Lola, nagmamalaki lang itong lalaking to. Bakit pa natin pag-aksayahan ng oras? Balatin natin ang mga buto niya at palabasin. Lola, ako'y bababa na bilang Pangulo. Hayaan niyo si Qin Fei. Kami lang niya. Dumating na ang imbitasyon. Nakakatawa pa rin ito. Hoy, sino ka ba? Paano ka naglakas loob gumawa ng gusto mo dito? HMP. Boss, narito ang imbitasyon. HMM. Ikaw, bulok na gwardya. Ang husay mo pala. Nagpagawa ka pa ng peking imbitasyon sa labas? Anong klaseng imbitasyon ito? Sa karaniwang tindahan mo pinaimprenta? Huwag mong isiping bulag ang pamilya Yang. Marunong si Lola kumilala ng tunay sa peke. Lola, siguraduhin mabuti ang imbitasyong ito. Peke yan sigurado. Gintong rosas na gilid. Yuan bao sa gitna. Gaya ng sabi-sabi. Ito ay tunay na imbitasyon. Ang liham na ito ay totoong imbitasyon. Kaya, ahaw, pumunta ka sa business conference. Huwag mong biguin si Lola. Haha, huwag kang mag-alala, Lola. Lola, gagawin kong aristocrata ang pamilyang Yang. At kikita ng malaki para sa pamilyang Yang. Mabuti, ganyan ang inaasahan sa panganay na apo ng mga Yang. Ang asawa ko ang nakakuha nitong imbitasyon. Ibibigay kay Yang Hao. Hindi ito tama, di ba? Lola, ako'y miyembro din ng pamilyang Yang. Nais kong makatulong sa pamilyang Yang. Pahintulutan mong pumunta ako sa business conference. Sige, pumunta ka. Bakit, Lola? Tapos na ang usapan. Walang nakarinig sa sinabi ko. Kung may tutol kayo, magbitiw kayo sa pwesto. Boss, espesyal na imbitasyon ito para sa inyo. Kayo lang ang pwedeng gumamit. Silang, kahit may imbitasyon, hindi makakapasok sa conference. Huwag kang mag-alala, walang silbi yan sa kanila. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang tunay na kinatawa ng mga Yang. Titingnan natin. Kian, alis na tayo. Kayong mga, hindi ko alam kung kanino kayo naiinip. Hoy, boss, hintayin niyo ako. Mahal, gusto mong pumunta sa conference. Nagawa ko. Kaya, subukan natin yung posisyon mamaya. Gaga, sige, papayag ako. Hahaha, mahal na mahal kita. Sige, alis na.
Hindi kayo makakapasok. Yang Hao, huwag kang mayabang. Niloko mo ako ng peking imbitasyon. Akala mo nakakatawa. Huwag mong sabihin yan. Tignan natin ang problema. Peke ba itong imbitasyon? Tunay ang imbitasyong ito. Kung totoo nga, bakit nyo ba kami hindi pinapapasok? Munting gwardya, isusumbong kita talaga. Pwede kang magreklamo, pero hindi ka papapasukin. Sa imbitasyong ito, yang gago si Chin Feng, ninakaw niya ta? Panggap ka ng panggap. Nasa malaking gulo ako ngayon. Tapusin na natin ito. Hoy mahal. Kadiring gwardya, pangahas kang humarap sa akin. Ang imbitasyong ito, para lang sa mga bisita. Tingnan natin ang kahihinatnan mo. Akin ang imbitasyon. Hoy, Chen, bayaw, saglit lang. Hindi naman ako pagsasabihan, di ba? Kamag-anak na yung taong yun. Kung di kita tuturuan ngayon, di ako si Yang Hao. Ginoong Zhang. Layo ka, abala ako. Mahal, kailangan kong kausapin si Jizang. Sandali lang. Tara na. Ginoong Zhang. Gusto mo bang gumanti sa gagong gwardya? Kahit sa panaginip, gusto ko siyang mamata. Eh, anong balak mo? Meron akong plano. Kaya natin ta. CJ. Hahaha. Yin Feng. Business conference ito. Paano ka nakalusot, Guardia? Di ka ba natatakot masakta? Kung luluhod ka at magmamakaawa, magkukunwari akong di kita nakita. Kung hindi, paalisin ka dito. Mayroon akong imbitasyon. Bakit ako lulusot? Business conference ito. Mga dignitaryo ng Gensheng ang dadalo. Kahit kayong mga ordinaryong Guardia, siguradong ninakaw nyo ito. Hindi ito sa inyo. Lumuhod ka. Anak ko. Anong nangyayari dito? Papa, ninakaw ng dalawang ito ang imbitasyon at nakalusot sa conference. Nahuli ko sila at tatawag na sana ako ng security. Ano? Paano nangyari yon? Nasaan ang security guard? Guardia. Paano sila nagtatrabaho? Pinapasok nila ang isang guardia, kasama ang kanyang mga kasama. Gusto ba nilang mawalan ng trabaho? Pasensya na, kasalanan namin. I-verify namin ang imbitasyon nila. Ninakaw nila yan, sa ibang tao iyan. Mas mabuting i-verify nyo. Pasensya na, ipakita nyo ang imbitasyon. Sandali lang. Presidente, Madam Presidente. Kayo, Madam Presidente. Sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para humiliitin ng boss ko? Presidente, huwag kang magpaloko. Guardia lang siya. Nagtatrabaho siya sa Shinling Group. Tumahimik ka. Hindi ako nagsisinungaling. Guardia siya. Huwag na nating pag-usapan yan. Totoo, buwardiya siya, pero boss ko rin siya. Ang imbitasyon niya ay espesyal na gawa ko. Siya lang ang pwedeng gumamit nito. Sinabi niyo na ninakaw na eh. Presidente, isa lang itong di pagkakaunawaan. Kasalanan ng kontrabida na ito. Presidente, pakiusap. Stangina, paano mo ako inakusahan? Mr. Zhang, lahat ng sinabi ko ay totoo. Ngayon,
Nakita kong ninakaw ang imbitasyon. Ibinigay niya sa gwardiyang yan. Nagsasabi ka ng kalokohan. Oh, kilala mo ba siya? Siya ang presidente ng Kamara de Komersyo. Imposible, talagang imposible. Si Chin Feng ay security guard lang. Paano siya magiging boss ng CEO? Imposible. Talagang imposible ito. Anong hindi posible? Si Chin Feng ang boss ko. Tara na. Palabasin sila lahat dito. Pinalayas ang pamilya Zhang sa kamara. Hindi na sila babalik sa kamara. Labas. Hindi. Qin Feng, kailangan kitang patayin. Boss, ate, dito. Si Lin Feng, ang boss ko. Si Yang Chen, ang hipag ko. May malapit sa kanila, kaibigan ko rin. Kung mayroon silang proyekto, kausapin nyo ang hipag ko. Ngayon nagtipon tayong lahat. Mayroon tayong magandang balita. Natupad ni Ahaw ang misyon niya. Nanalo siya ng bilyon-bilyong proyekto. Malapit nang maging aristokrata ang pamilya Yang. Haha, Lola, maliit na bagay lang iyon. Bakit ba? Haha, hindi ba dapat paglingkuran ni Ahaw ang Yang? Haha, si Ahaw ay nagtagumpay. Ipinagmamalaki ko siya. Kaya ang pwesto ng presidente ng Yang dapat kay Ahaw. Ano sa tingin nyo? Hindi ako sumasang-ayon. Ang proyektong bilyon-bilyon ay pinagnegosyo ni Qian. Lola, gusto mo bang bigyan ng kredito yung nakakahiya sa komperensya? HMP. Babaeng napangasawa na siya. Hindi na parte ng pamilyang Yang si Yang Chen. Kailangan niyang bitawan ang posisyon bilang presidente. Hindi ka miyembro ng pamilya Yang. Anong karapatan mong magsalita dito? Asawa ko siya. Bakit hindi siya parte ng pamilya? Dapat ba siyang maging katulad? Maging tila asong sunod-sunuran? Tumahimik ka. Napakabastos. Ganyan ka makipag-usap sa pinsan mo. Si Ahaw ang mamamahala sa bilyon-bilyong proyekto. Si Ahaw ang bagong presidente. Kailangan niyong tulungan si Ahaw ng buong puso. Kung hindi, huwag ninyong sisihin ang aking kamay na bakal. HMP. Hahayaan nyo ang Yang Group sa mga walang kakayahang kamay. Gusto nyo bang wasakin ang Yang Group? Tinatawag mong walang kwentang apo ang tunay na Yang. Sino ka ba para manduhan ng iba? Palayasin niyo sila. Hindi na kailangan. Kami na ang aalis. Magsisisi kayo at hihingi ng aming pagbalik. Hi! Ha ha ha, hooray! Ako si Yang Hao, natanggap ko rin ang posisyong ito. Ha ha ha. Oo. Lola, bakit ka nandito? Maupo ka. Ano? Hindi ako pwedeng dumalaw. Lola, yung sinabi mong, pamilya mo pa rin ang mga Yang. Sa inyo pa rin ang Shengmin Group. Ha ha ha. Ahaw, kumusta na ang bilyon-bilyong proyekto? Pumunta na si Yang Shi sa interview. Pagbalik niya, tataasin ang ating ka ng lipunan. Ayos. Nandito na siya. Napirmahan na ba ang kontrata? Hindi ko man lang nakita ang may-ari ng kumpanya. Sabi nila, si Yang Chen lang ang kinikilala. Pinatalsik tayo sa pamilya. Nasiyahan ka na ba? Anong kasalanan ang nagawa namin? Ikaw ay isang malas. Huwag kang mag-alala, malapit na silang magmakaawa kay Qian na bumalik. Sino ka ba para magmalaki? Sa iyong salita lang, hihiling ng matanda kay Qian. Ikaw rin. Nagmamahal sa walang kwentang asawa. Paano ito nangyari kung si Zhang Tao na pangasawa mo? Sarili mo lang iniisip. Gusto mo pakasalan ko ang isang tampalasa. Isang buhay na puno ng hirap. Yan ba ang ikasisaya mo? Sige, sige. Tigilan nyo na to. Dapat nating isipin ang solusyon. Maghintay kayong may dumating sa pinto nila. Hindi ito magtatagal. Pagkatapos sabihan niyo ako. Kung hindi personal na pupunta ang matanda, diborsyuhan niyo na lang si Qian at lumayas kayo sa bahay na to. CJ,
Titingnan natin kung gaano kayo katigas ang ulo. Hintayin nyo ang diborsyo at umalis ka. May paparating na tao. Hoy, Tito, tita, dumalaw po kami. Para sa inyo po ang mga red along ito, dumalaw po kami. pinalayas ng matanda si Kian. Kung gusto ninyo si Kian, personal dapat dumating ang matanda. Kung hindi, hindi na babalik si Kian. Tumahimik kayo. Maupo kayo. Talaga bang dinala niyo si Kian? Opo, hihilingin naming maging presidente si Chen. Hindi maaaring pirmahan ang milyon-milyong kontrata. Pinapunta kayo ng matanda para kay Kian, di ba? Paano nyo nalaman? Ha. Opo, pinapanta kami ni Lola para kay Chen. Tita, kailangan ng pamilya yang ang proyektong ito. Gusto kong personal na pumunta si Lola. Mahal, samahan mo palabas ang mga bisita. Tita, sandali po. Hoy, anong ginagawa mo? Hoy, Manang. Shinfeng, Pumayag na ang matanda. Ano pa ang gusto mo? ano pa bang kailangan kong gawin? Hindi ko na kaya. Dapat mismo si Lola ang pumunta para anyayahan. Handa na ang lahat. Pababayaan mo ba akong mag-anyaya sa kanya? Pwede ka namang hindi sumipot. Kausap ko si Chen. Ikaw, tumahimik ka. Asawa ko siya. Nagkasundo na kami. Chen, nagkamali ako. Umuwi ka na. Hindi ka napipilitin ni Lola kailanman. Lola, may pangako kayong mga kondisyon. Babalik siya. Anong mga kondisyon? Huwag mong agawin ang pwestong si kay Kian. Huwag kang makialam sa mga desisyon niya. Kung sino mang yang ang lalabag sa patakaran, pwede siyang tanggalin ni Kian. Ang asawa ko ang nagsalita para sa akin. Lola, kung tatanggapin mo ang tatlong kondisyon ito, babalik ako. Nakakasiwa ito, huwag mong tanggapin. Ginoong Zhao, hindi ka pa ba nasisiyahan? Hindi naman. Ginoong Zhao, ano ang masasabi mo sa kanya? Gusto ko ang babaeng ito. Isang kagandahang po-control sa lahat. Samahan mo ako uminom. Ang asong hindi nakakainis, umaalis. Lumayas ka. Ako ang panganay sa mga Joe. Tinatawag akong aso ng isang manager. Putang ina, gagaw ka. Aalis ka pagkatapos mong manginsulto? Mas mabuti pang sumama ka sa VIP room para uminom. Sumama ka o magiging bastos ako. Anong nangyari, Hiro? Sinong gago ang nang-away kay Lizzie? Lumabas ka at umalis ka na. Ikaw, sumama ka sa akin. Makipaglibang ka kay Ezio. Kung hindi, ikaw, tulungan niyo akong bugbugin siya. Aray! Putangina mo, binabalaan kita. Wala ka ng pag-asa. Tauhan ako ni Ezio ng Kishin Group. Ibigay mo ang babaeng ito kung may talino ka. Kung hindi, magdudusa kayong dalawa, si Ezio ng Kishin Group. Sabihin mong pumunta siya, o putulin ko ang kamay mo. CJ, kapag dumating si Ezio, mabuti pang huwag kang lumuhod.
Ikaw, hanapin mo si Ezio. Basura lang to. Bakit siya mismo pupunta? Ano ba silbi mo? Ikaw na ang pumunta. O magpapadala ako ng mangdukot sa'yo. Isang gwardya? Asawa ni Yang Chen? Kung gusto mong mabuhay, makipaghiwalay ka na. Di mo mapipigilan ang gandang ito. Akala mo ang yabang-yabang mo. Sayang at mali ang pinili mo. Bitawan mo na. Heto para sa'yo. Yang Chen, gusto ko ang taong to. Naghihintay ka lang talaga sa akin. Naghihintay ako sa'yo. Ginoong Zhang, gusto talaga akong tulungan ni Jijo. Pero kailangan mong asikasuhin to para kay Ezio. Tulong para kay Master Joe. Huwag kang magsalita. Gagawin ko ang 100 bagay para sa kanya, okay? Kumusta Jijo? Ako si Yang Hao. Kung may utos si Jijo, sabihin niya lang, basta kaya ko. Gagawin ko ang lahat para magtagumpay. Naakit ako kay Yang Chen. Kung papayag kang makipaghiwalay siya at pakasalan ko siya, pwede kang humingi ng kahit ano. Basta meron ako. Huwag kang mag-alala, Jijo. Jijo, aayusin ko to at susundin kita. Ahaw, nagtipon ako ng mga tao. Kung may sasabihin ka, sabihin mo sa akin. Ha ha ha. Tito, tita, gusto ni Jijo ng Kisheng Group sa pinsan ko. Sinabi rin niya, kung papayag ang pinsan ko na hiwalayan si Qin Feng, magbabayad si Jijo ng 100 milyon yuan. Ha ha ha. Dagdag pa, makikipagtulungan ng Kisheng Group sa pamilya Yang. Nangako na sa kalahating taon, gagawin niyang aristocrata ang pamilya namin. Pumayag ako para kay Kian. Tatay, nanay. Anong nangyari at biglaan niyo akong tinawag? Pirmahan mo ang hiwalayan. Hindi ako pipirma. Maliban kung hihilingin mismo ni Kian. Heto ang 3 milyon. Huwag mong hadlangan ang kaligayahan ng anak ko. Hindi, Nay. Anong ibig niyong sabihin? Hindi, madalas kang kuripot. Paano mo ibibigay ang 3 milyon kay King Feng? Ipapadiborsyo mo ako. May kakaiba dito. Nahumaling si Ginoong Joe ng Kisheng Group kay Chen Chen. Handang magbayad ng 100 milyong yuan. At gawing aristokratang pamilya ang aming Yang, ayon sa lola mo. Kahit anong mangyari, dapat pakasalan ni Chen Chen si Ginoong. Kung hindi tayo susunod, itatanggal tayo sa pamilyang Yang. Bakit ang dami mong sinasabi? Pirmahan na nila ang kasunduan sa diborsyo. Hindi ako magdidiborsyo kay King Feng. Tungkol sa kinabukasan ng pamilyang Yang, hindi ko papayagan ang kalokohan. Kailangan niyong magdiborsyo. Gusto mo yung 100 milyon, diba? Kung hindi, anong kinalaman ng pamilya sa pagbebenta ng anak? Nakalimutan ko na ang isang pagkakataon, di ko palalampasin ito. Dapat kang pakasal sa kanya. Kung gusto mong magpakasal, ikaw na ang magpakasal. Ikaw. Nay, nandito ka na. Anong ginagawa mo? Bilisan mo at bigyan mo ako ng tubig. Yang Chen. Kamusta ang Kisheng Group? Mas alam mo kaysa sa lola mo. Ika-5 pinakamalaking grupo sa Jiangcheng, ang pamilya natin. Hindi pwedeng magalit sa kanila. Gusto mong sirain ang pamilyang Yang at wasakin ang pamilya natin.
Hindi mo pwedeng saktan ang Kishen Group kaya ibinebenta mo ang anak mo. Nakakagalit ka. Wala ka bang respeto? Alam mo ba ang paggalang? Ang tunay na nakatatanda ay mabait. Ikaw ay isang tangang matanda. Paano ka ng ahas? Ngayon ay sasabihin ko sa iyo. Kung hindi ka aalis sa pamilya yan, tatanggalin kita. Sa ating lahi. Lola, imposibleng makipaghiwalay ako kay Kinpe. Lalo na pakasalan si Zoukiha. Kung gusto mo akong alisin, gawin mo, Kian. Huwag mong sabihin yan. Huwag mong galitin ang lola mo. Wala akong ganitong apo. Tara na. Kung lalabas ka ngayon sa pintuang ito, babawiin ko lahat ng ibinigay sa pamilya mo. Kian, hindi mo iniisip ang sarili, pati na rin ang mga magulang mo. Matitiis mong mawala ng tirahan ang mga magulang mo. May bahay ako. 70 o 80 metro kwadrado. Pwede bang tirahan yon? Hindi man lang kennel ng aso. Pirmahan mo ang kasunduan ng diborsyo. Ikaw. Kung gusto mong magpakasal, ikaw na lang. Ang pinakamalaking mansyon sa Jiangsheng ay binili 3 taon na ang nakaraan ng isang misteryosong lalaki. Naging uso ito ng kalahating buwan. Sa iyo ba talaga ang villang ito? Hay, hindi ka nagsisinungaling. Akin ito 3 taon na ang nakaraan. Ngayon ay sayo na rin. Nakapangalan talaga sa akin. Kamusta na? Nagdiborsyo na ba kayo? Ginoong Joe, hindi nagtagumpay ang plano. Parusahan ninyo ako. Inaasahan ko na yan. Ginoong Joe, hindi marunong magpasalamat si Yan Chen. Talagang walang paraan para sirain ito. Magsimula tayo kay Chin Peng. Kapag nakita na lang ni Yan Chen, si Chin Peng sa kama kasama ang ibang babae. Tiyak na maghihiwalay si Yang Janen kay Chin Peng. Ayos yan. Yan ang tunay na buhay. Sino ang tumatawag? Sinabi niyang Hao na iaanyaya niya ako maghapunan para humingi ng paumanhin. Sabay tayo. Hindi ako pupunta. Mamaya isasama ko na sa atin ang aking mga magulang. Hindi nararapat na magpaupa pa sila ng bahay. CJ, pupunta na lang ako mag-isa. Bayaw, mali ang mga nagawa ko noon. Marami akong kalokohang ginawa. Totoo yan. Pero iba na ngayon. Aminado akong nagkamali ako. Pinag-isipan ko ng mabuti at humihingi ako ng pangunawa. Patawarin mo ako, ha? Ang tagay na ito ay pagpapakumbaba ko sa inyo, bayaw. Ako na ang uunang uminom.
Ha ha ha, bayaw. Pinaghanda kita ng paborito mong pagkain. Tara na, kain na tayo. Ha ha ha. Halika na. Binibining Wayner, nagustuhan mo ba? Halika, tagay tayo. Binibining Wayner. Binibining Wayner. Ano sa palagay mo? Handa na. Nakainom na si Chinfeng ng inuming may lason. At dinagdagan pa natin ng pampasigla. Kahit wala siya sa sarili, gagana pa rin ito. Ang anak na babae ng pamilyang Lee ay uminom ng pampasigla. Sigurado ako na sa pagkakataong ito, maghihiwalay na si Yang Chen sa lalaking iyon. Aray! Huwag kang gagalaw. Nakagagalaw ka pa ba? Ha ha ha. Bobo ka ba? Halatang lasing sila sa video. Oo. Dalhin ninyo si Yang Chen bukang umaga, para mahuli nila. Kahapon naghanda ako ng handaan para humingi ng tawad kay Chinfeng. Isang kaibigan ang dumaan. Si Lee Wayner mula sa angkan ng Lee. Sa huli, si Chinfeng ay nalasing. Dinala siya sa hotel. Alagaan mong mabuti itong si Chinfeng. Talagang hindi ko inaasahan yon. Siya yung ganoong klaseng tao. Ito ang card na nakuha ko sa reception. Ikaw na ang bahala rito. Chinfeng, paano ka nangahas? Ah, sino ka ba? Bakit nandito ako? Bakit ka nandito, mahal? Paano ko malalaman na ganito ka kung hindi ako pumunta? Natulog tayo sa iisang kama. Huwag mong sabihin hindi mo siya kilala. Mahal, talagang hindi ko siya kilala. Huwag kang magdadahilan. Magdiborsyo na tayo. Mahal, Hoy, hintayin mo ako. Ang pangatlong anak ng angkan ng Qin, si Chinfeng. Ayos. Tumakas ka sa ating kasal at dinusta mo ako. At ngayon kasama mo, Arf. Ayusin natin ang dalawang isyong ito. Hoy ganda, mag-usap. Tungkol saan? Anong balak mo? maaari kitang bigyan ng pera. Pero may kakaiba dito. Tiyak na may kalokohan. Tulungan mo akong linawin ito. Wala akong pakialam. Dahil nakipagtalik ka sa akin, dapat mong panagutan ako. Sigurado, hindi ko palalampasin ang nag-drog sa akin.
Beleza, salamat sa pagsabi ng lahat. Maghintay ka, may sorpresa ako sa'yo. Chin Feng ay isang hayop. Nakuha na niya ang pinsan ko. Ngayon nakikipagrelasyon pa sa iba. Ang panloloko ay dalawa lamang. Wala o napakarami. Kailangan natin siyang tawagan para magpa-divorce sila. Sinabi ko na sa'yo, hindi siya mabuting tao. Ikaw lang ang nagmamahal sa kanya. Ngayon, alam mong ginagawa ko to para sa'yo. Tawagan mo. Pirma ang divorce papers. Sinabi ko na, hindi mo karapat-dapat si Yang Chen. Magpirma ka na ng divorce. Umalis ka sa Jiangcheng. Huwag kitang makita dito pagkatapos. Gagawin kong impyerno buhay mo. Tapos ka na? Umalis ka na. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tingnan natin ang kayabangan mo. Hoy, Ginoong Joe. tuloy po, maupo. Maupo po. Tamang oras ang dating mo. Pirmahan mo ang divorce papers. Umalis ka sa pamilyang Yang. Nagdadala ka ng malas dito. Bakit hindi mo naiintindihan? Nag-message ako sa WeChat. Kung gusto mo pa ring mag-divorce, pipirmahan ko. Hindi mo na ako makikita mula ngayon. Totoo ba? Nandito si Yang Hao at Zukihang. Kung ayaw mong maniwala, magtanong ka. Sampain ka. Malinaw na lasing ka. Dinala niya ang kaibigan ko sa hotel. Nandoon din si Ginoong Joe. Nasa hotel si Ginoong Joe para asikasuhin ng mga kaibigan. Tumahimik ka. Gago. Oo, ako ang gumawa. Eh ano ngayon? Nakakahiya ba sa pamilya Yang ang manakit sa akin? Gusto ko si Yan Chen, swerte nila, at karangalan ng pamilya Yang. Tama si Jijo. Ito'y biyaya para sa amin. Napakakasalan ka ni Yang Chen. Chen, hiwalayan mo na si Chin Feng ngayon din. Pirmahan mo ang kasunduang ito. Maghahirap at magsasaya tayo kasama ng mga joke. Hindi ako makikipaghiwalay kay Qin Feng. Lalo na pakasalan ang gagong ito. Lilinawin ko na ngayon. Walang masamang mangyayari kung ako ang mapapangasawa niya. Itataas ko ang estado ng pamilya Yang. Kung hindi, mabubuwag ang pamilya ninyo. Lola, huwag natin sasaktan si Jijo. Kahit papilitin, dapat makipaghiwalay si Yang Chen. Kung hindi, malulugmok ang angkan natin. Mahirap panatilihin ang pamilya Yang hanggang ngayon. Hindi namin hahayaang wasakin ito ni Yang Chen. Galing sa makapangyarihang angkan si Is, marunong at may talino. Paano mas mababa pa ito sa pulubi? Dapat kang makipaghiwalay ngayon din. O hindi kita anak. Mawawala din ang lahat ng ito. Wala akong tutor. Kung para sa ikaunlad ng pamilya Yang. Pero impossible na ako'y isakripisyo. Sumuko ka na. Kahit mawala lahat ng lalaki sa mundo, hindi kita pakakasalan kailanman. Sige. Jijibain ko ang pamilya Yang. Itatapon ko ang pamilya mo sa kalsada. Kaya mo ba ito? Ang lola mo ay 70 o 80 taong gulang. Sa kalye. Gaano pa katagal mabubuhay? Ipapasa ko na ito sa'yo. Yang family, huwag ninyo akong biguin. Ginoong Joe. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Papatayin kita, demonyo.
Ang pamilya Yang ay nagnanais umangat. Nangako kayong pakakasalan ni Kian. Pero ngayon lahat kayo ay may kasalanan. Mahal, umalis na tayo. Hindi ka pwedeng umalis. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Makipaghiwalay ka kay Chenchet. Payagan mo siyang pakasalan si Ginoong. O di ka makakaalis dito. Tama ba? Dapat maresolba ang problemang ito. King Feng, isa ka lang hamak na gwardiya. Wala kang magagawang solusyon. Makipaghiwalay ka na lang. Tumututol ako. Zhou Qiha, Binibining Weiner. hindi ako mabuti. Pero wag mo siyang apihin. Ang Alam kong nagkamali ako. Gawin mo ang gusto mo. Di ako magrereklamo. CJ, dalhin mo ako kay King Feng ngayon. Papatawarin kita pansamantala. Kung hindi, mawawala ang Kishin Group. Sige, umalis na tayo. Nako, Ginoong Joe. Lumayas ka. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka na. Wala naman siyang kakwenta-kwenta. Wala rin siyang silbi. Anong kulang ko't mas pinipili mo siya? Ngayon din magbigay ka ng paliwanag. O di kita pairali. At di mo raw siya kilala? Narito siya. Qin Feng, kung di mo ito ipapaliwanag ng maayos, kalimutan mo na ang kasunduan natin. Hindi kita kilala. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Nakikipagtipan kami. Sabi mo di mo ako kilala. Ikaw si Liwaner. Nasa puso mo pa rin ako. Pinipilit mo pang di mo siya kakilala? Ano pa ang gusto mong sabihin? Nagkakilala tayo hindi lang sa paningin, kundi nakatira rin ng magkasama. Hindi ka pa ba nasisiyahan? Ayaw mo kay Qin Feng. Gusto ko siya. Makipaghiwalay ka sa kanya at siya'y magiging akin. Kahit ayaw niya, hindi ko rin siya ibibigay sa iyo. Sumuko ka na. Lumayo ka kay Qin Feng. Sabihin mo ang presyo. Presyo? Ano bang kalokohan to? Sino ka ba para magmalaki? Kabilang kami sa 3 mayayamang pamilya dito. Ako si Binibining Lee ng mga Lee. Mabuhay sa pagkandili ng babae. Magaling ka. Mahal, pakinggan mo muna ako. Anong paliwanag? Ikinalungkot ko ang ginawa mo. Mahal, buksan mo ang pinto. Makinig ka muna sa akin. Hindi totoo ang iniisip mo. Huwag mo akong guluhin. Hanapin mo na lang nobyo. Mahal, pakiusap buksan mo. Pakinggan mo ako. Hindi totoo yung iniisip mo. Mahal, tutuloy muna ako sa paupahang bahay. Tawagan mo ako kung kailangan mo ako. Hahaha. Neneng, nakuha ka para sa isang palabas. Pagkatapos pwede ka nang umalis. Hindi kita pahihirapan. Ako si Binibining Lee ng pinakamakapangyarihang pamilya. Anong lakas ng loob mo? Hindi ka ba takot mamatay? Ayaw mong makipagtulungan. Gawin mo na dito. Dalhin niyo na siya. Aray, sino ang nag-utos sa'yo? Magkano ang bayad sa iyo? Bitawan mo ako, 0 beses kong tataasan. Hahaha. Kahit anong bayad mo, hindi kita palalayay. Bitawan mo ako. Lumayo ka. Sumigaw ka ng sumigaw. Walang sasagip sa'yo. Hahaha. Hoy, neneng. Halika na. Huwag mo akong hawakan. Qin Feng, tulungan mo ako. Saklolo. Tama na. Tol, huwag kang makialam sa hindi mo concern. Kung sasabihin mo ito, papahirapan kita hanggang mamatay. Arf. Lumayo ka sa kanya.
Kinfeng, pwedeng pumunta sa bahay mo. Natatakot ako ng sobra. Nagka-misunderstand ba ako? Kailangan ko siyang tanungin para malaman. Di ko akalain may lalaking marunong magluto. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Malapit na ang hapunan. Hintay ka sa labas. Ako magbubukas ng pinto. Anong ginagawa mo dito? Mahal ko, nandito ka pala. Bakit nandito siya? Yun ay. Hindi na kailangan ng paliwanag. Hiwalayan. Mahal ko. Di ako makakalabas sa gulo na to. Ang babaeng ganyan ay di karapat-dapat. Umalis ka. Nasaktan mo ako ng todo. Mahal ko. Si Kinfeng walang pera o kapangyarihan. Di lang niya ininsulto si In Ezao. Nagkasala pa siya sa mayamang pamilyang Li ng lalawigang ito. Hindi karapat-dapat ang buhay mo sa kanya. Mas mabuting hiwalayan mo na siya. Gusto mo ba talagang mapangasawa ko si Zukiha? Tita, nangako ba si Kian-Kian na pakasal pagkahiwalay? Tama, kausapin mo ng personal si Kian-Kian. Tuloy ka. Hiwalayan mo siya, tapos tayo ang magpakasal. Hindi kita pakakasalan. Isang asawa lang ang meron ako. Yang Kian ang pangalan niya. Anong kulang ko kayang Kian? Tama na. Kapag umalis ka, walang duda, pagsisihan mo ito. Nadala ko ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo na. Putang inang guardia. Naalala mo ba si Kian-Kian nang lokohin mo siya? Bakit nagpapanggap kang nagmamahal? Hindi na ako muling maluloko ng kasinungalingan mo. Lumabas ka na ngayon dito. Tamang-tama ang dating mo. Pirmahan mo ang kasunduan. Oh, pag nakasal na kami ni Chen, dapat dumalo ka sa kasalan. Pakiusap, umalis ka na. Tapos na tayo. Kinfeng, narinig mo ba? Wala siyang pakialam sa'yo. Ipaliwanag mo sa akin ang dahilan kung bakit ka pumunta sa bahay ko. Silong na gustong siraan ka, utusan niya yan. Ano, Silong, hindi ko alam. Tigilan mo ang paninira sa akin. Zukihang, hintayin mo ako. Hindi kita tatakasan. Kinfeng, ano nang nangyari? Hinahadlangan mo ako. Pumunta ako sa upahang bahay. Nakita kong nasa panganib si Liwaner. Iniligtas ko siya. Mahal. Wala tayong ginawa. Hindi siya naniniwala sa'yo. Bakit ka nagpapaliwanag ng ganito? Tumahimik ka. Wala kang pakialam dito. Hindi mo na-appreciate ang tumutulong sa... Kinfeng, naniniwala ako sa'yo. Ma, bakit hindi natin kalimutan to? Niloloko mo ba ako? Asawa ko siya. Kapag inisip mo ulit siya, papatayin kita. Gago. Nang ahas kang lokohin ako. Gagantihan kita sa mga ginawa mo. May intindihan mo rin. Pagpapakasal mo kayang Kian ang mali. Bagsak ka sa negosyo. Tingnan mo ang nagawa mo. Ginoong Zhao. Ginoong Zhao. Ma, Tingnan ninyong mabuti. Tingnan ninyong mabuti. Ito ang kapalit ng pang-aapi kay Jijo. Sa kalahating araw lang, nawala ng kumpanya ng 20 milyong yuan. Ikaw ang dapat managot. Pareho lang ang makipagtalik.
Anong masama kung makipagtalik ka kay Jijo? Sige na, nagbanta ang Kishan Group. Kung may makikipagtulong sa atin, pupuksain ang Jiangsheng. Anong dapat gawin? Para sa akin, ipadala na si Yang Chen sa kama. Baka patawarin tayo ni Jijo. Di ba? Basta makatulong sa grupo. Pwedeng isakripisyo si Yang Chen. Halang ang kaluluwa. Usapin ito ng pamilyang Yang. Wala kang karapatang magsalita. Hawakan mo ang asawa ko. Papatayin kita. Yan Kian. Umuwi na tayo. Yan Chen, kailangan kita. Papagsisihan mo to sa ilalim ko. May iba pa bang paraan? Pwede nating gamitin si Yang Hao. Kunin mo na lang siya doon. Pagdating ng oras, gawin mo ang gusto mo. Mag-record ng video at ipadala kay Kim Feng. Sige. Presidenta, na-expire na ang kontrata ng Chengdong Project. Kailangan mo na mag-renew ng pirma. Sa houting ang usapan. Ginoong Joe, lahat handa na haha. Gago, kung hindi lang sa utos ng amo, babarilin kita. Sige. Ang urgent ay isumbay ito sa app. Naku, personal na pumunta si Il Rayang. Welcome. Pumirma ka dito. Gusto mo bang uminom ng kung ano? Akala mo tanga ako. Zhang Tao, ikaw. Ang ganda mo. Sayang hindi kita maaaring pagkakautangan. Umalis ka. Sa wakas na isahan na kita. Kung hindi kita matikman, hindi ka basta makakalis. Ang balat mo'y napakasensitibo. Kediri ka. Naumaling na ako sa'yo. Hindi na ako makapaghintay. Saklolo. Saklolo. Tulong. Aray. Pangahas mong hinawakan ng asawa ko. Wawasakin kita. Ano nang ginagawa mo? Sinira niya si Ginoong Joe. Ano sa palagay mo ang ginagawa namin? Siyempre itinatali namin siya, at humihingi ng tawad kay Ginoong Joe. Tanging sa ganitong paraan, tayo palalayasin ng pamilyang Joe. Hindi ko hahayaang magtagumpay sila. Ano ang balak ninyo kung aalis ako sa daan? Yang Chen, huwag mong limutin. Lahat ng meron ka ay galing sa pamilyang Yang. Yang Chen, ipagwawalang bahala mo ba ang pamilyang Yang dahil sa isang estranghero? Karapat dapat kay Zukihang ang nangyari. Ano nang nangyari sa asawa ko? Mabuti, karapat dapat siya. Alisin si Yang Chen bilang presidente ng Yang Group. Mula ngayon, hindi ka na miyembro ng pamilyang Yang.
Lumabas ka. Mahal. Pinalayas nila ang asawa ko. Magmamakaawa silang bumalik siya. Wala akong pakialam sa gagawin mo. Gusto kong mangayang na yon, lumuhod at sumamo sa asawa kong bumalik. Kaya mo ba? Oo, Umalis ka na. sige. Nagtataka ako bakit masayang kumakanta ang mga taga ng maagang maaga. Dumalaw pala si Ginoong Dong. Maupo po kayo. Ha ha ha. Presidente Dong. Personal kang dumalaw sa bahay ng mga yang. May importante ba kayong usapin? Senyora, wag na tayong magpangga. Diretsahan na tayo. Pumunta ako dito para sa mahalagang anunsyo. Nabayaran na ang 300 milyong utang ng Yang Group. Bayaran sa loob ng 3 araw. Kung hindi, pahihintulutan ng aming bangko na ibuwag ang Yang Group. Di ba kalahating taon pa ang termino? Kapag sinabi kong expired na. Walang pag-uusap pa, naiintindihan nyo? Pwede ko bang malaman kung sino ang pumilit sa inyo? May kinalaman ba ang Kisheng Group? Ang Kishin Group, hindi mo karapat-dapat kahit ang pagiging alila nila. Ang Lee family kaya, isa sa 3 makapangyarihan dito. Pigilan nyo ang paghuhula. Hindi ko ibubulgar ang detalye tungkol sa dakilang taong ito nang walang pahintulot niya. Hayaan yung idiin ko. Kung sa loob ng 3 beses ay di makabayad ang Yang Group, ang aming bangko ay magdedeklara ng bankruptcy, Ginoong Dong. Yung dakilang tao, may iba pa ba siyang mensahe para sa akin? Ano? Sinabi niya, kung gusto nyo ng tahimik na buhay, kailangan nyong lumuhod at makiusap. Kayo ang pipili. May iba pa akong lakat, kaya alis na ako. Wag na akong samahan. Ingat kayo. Bago pa nila paalisin si Yang Chen, nagsabi si Chin Feng na magmamakaawa tayo sa kanya. Yung binanggit ni Jido. Si Chin Feng kaya. Imposible. Talagang imposible. Isa lang siyang security guard sa Shengming noon. Paano siya naging dakilang tao na kinatatakutan ni Director Dong? Puntahan ninyong lahat ang bahay ng boss. Para humiling kay Yang Chen na bumalik. Anong kasalanan ang nagawa ko? Nang ipanganak ko siyang Kian. Katatapos ko lang sa isang inuupahan. Ngayon kailangan ko na namang lumipat. Bawasan mo naman ang salita mo. Tang Fu, Lin Hui, nasaan si Chen Chen? Bakit hindi mo nakita si Chen Chen? Ikaw ang tinatanong ko. Tapos na ang umalis ka na. Inay. Bakit hindi ka sumama sa amin? Ilang tao ka siya sa 70 metrong kwadradong bahay mo? Tigilan mo ang pagbanggit sa Villa Yundi. Aminado kaming naghihikahos tayo, pero hindi pwedeng puro kayabangan lang. Villa Yunding. Si Chin Feng ba yung sinasabi ni Jido? Ay. Kilala ko ang Villa Yunding. Pinakamarangyang mansyon sa Jiangcheng. May misteryosong may-ari raw na bumili nito 3 taon na ang nakalipas. Si Chin Feng kaya yung misteryosong may-ari. Huwag mo nang banggitin ang Villa Yunding, kahit ang ibang bilya sa Banshan. Hindi maabot ng karamihan sa buong buhay nila. Yang Chen, nainggit ako sa'yo. Ang tumira sa isang luxury villa. Pictures at balita lang ang nakikita ko. Sana makapunta man lang ako sa Yunding. Panghabang buhay ko nang ipagmamalaki. Ate Chen, tutuperin mo ba ang hiling ko? Dalhin mo ako sa bahay mo sa Yunding. Pahiram naman ang villa mo. Tama na, huwag mong kalimutan ang layunin mo. Kailangan mo bang manakit para masiyahan? Huwag mo nang ulitin ang pagtira sa Villa Yundi. Narinig mo ba, Nay? Nakatira kami ni Qin Feng sa Villa Yundi. Totoo ito. Makikitaan ko lang bago maniwala. Kung totoong nakatira ka sa villang iyan, hindi ko na basta-basta hahamakin si Qin Feng. At hindi ko na ulitin ang hiwalayan. Alis na tayo. Hindi makakapasok ang hindi may-ari sa bansya.
Haha, ay, pinsan ko, hindi mo ba sinabing nakatira ka sa Villa Yunding? Bakit hindi ka pinapapasok? Ano bang problema nitong gwardya? Kamag-anak kami ng may-ari. Bakit hindi mo kami papasukin? Tigilan mo ang kahihiyan. Uwi na tayo. Maligayang pagdating, may-ari ng Uy, Yetsan, mga kamag-anak ko sila. Pwede ko ba silang ipasyal sa loob? Kung kamag-anak mo sila, syempre, totoo palang nakatira sa Villa Yunding. Yung parentadong gwardyang iyon, siya ba yung boss na bumili ng Villa Yunding 3 taon na ang nakalilipas? Tiyak na hindi ito totoo. Siya nga. Sige, sumama ka sa akin. Ngayon, gusto kong ipakita sa'yo ang aking bahay. Pwede rin tayong kumain ng mabilisan. Oo. Huwag kang matulala, bilisan mo at ikaw ang manguna. Tara na. Bilisan ninyo at sumunod kayo sa akin. Hahaha. Nakalimutan mo ang dahilan ng pagpunta mo, di ba? Anong layunin? Sinabi kong gusto kong lumuhod ang pamilyang Yang at mamanhik sa'yo. Pumunta sila ngayon para makita ka. Para lang lumuhod at mamanhik na bumalik ka. Ano pang hinihintay nila? Gusto bang makalabas ng pamilyang Yang dito? Lumuhod kayo at mamanhik kay Chen Chen na bumalik. Paumanhin, nagkamali kami. Chen, pakiusap. Bumalik ka na lang sa bahay kasama ko. Gagawin ko rin. Tama na. Kalimutan mo na. Kung may susunod pang pagkakataon, gagawin kong mawala ang Yang Group sa komersyo ng Jiangxi. Mid, bulag ka ba? Bigyan mo ako ng senyas. Magtipon kayo, ninanakaw ang dragon. Hindi mo dapat ipagkanulo ang iyong mga kasamahan ng ganito. Multa na $300 sa paglalaro sa oras ng trabaho. Magbayad ka ng multa na 300 o umalis ka na. Huwag kang gumawa ng gulo. Ang kita ng Shenming Group ay mas malaki kaysa sa ibang kumpanya. Hindi ako walang pusong tao. Kailangan mo lang bayaran ang multa ngayon. Magkukunwari akong walang nakita. Hindi mo kailangang mawalan ng trabaho. Gusto mo lang ng pera, di ba? Hahaha, mabuti at naiintindihan mo. Magbayad ka ng 300 bawat buwan sa oras ng trabaho kung hindi ka nakikita. Ng boss, kahit anong gawin mo, okay lang. Pag-extort sa mga empleyado. Hintayin mong tanggalin ka sa trabaho. Hahaha, tanggal. Sinong hindi nakakaalam na ako ang bayaw ng manager, si Yang Hao? Sinong magtatangkang tanggalin ako sa Shenming? Ikaw. Tanggal ka na. Ligpitin mo gamit mo at umalis ka na. Anong sinasabi mo? Sabi ko tanggal ka na. Ligpitin mo gamit mo at umalis ka na. Tanggalin ang asawa ko. Sino ka para gawin yan? Sinong hindi nakakaalam na bayaw ako ni Yang Hao? Si Raulo. Sir Yang. Hindi mo na kailangang magtrabaho bukas. Sir Yang, hindi mo ito pwedeng gawin. Kapatid ko ang girlfriend ni Yang Hao. Talaga? Nasa security room ako. Halika. Bakit ka nagmamadaling tumawag? Sir Yang, para sa kapatid ko, tulungan mo ako. Anong nangyayari? Gusto niyang tanggalin ang asawa ko. Anong nangyayari? Bulag na aso. Umalis ka na dito. Sir Yang, itong trabaho ako. Labas. Hindi ka karapat-dapat magbitiw ka. Mahal, ang galing mo. Yang Chen, huwag kang sumobra. Kung ganun, anong gusto mo? Sige, ipapahamak kita sa lola ko. Lola, isipin mo ako.
Isipin mong mabuti bago magdesisyon. Gusto mo ba ang pamilya Yang? O gusto mong maging manager ang walang silbi? Ahaw. Talikuran mo yan. Hoy, Yang Hao. Pinatanggal ka ni Qin Feng at nawala ang posisyon mo. Ibinigay kay Yang Qian ng kontrol. Gusto mo bang maghiganti? Oo naman, gusto kong patayin ang... May paraan ako para paalisin si Yang Chen. Mabawi ang kontrol sa mga Yang. Kailangan ko lang sumunod ka. Payag ka ba? Oo, kung matutulungan mo ako. Sige, Terra, kung hindi ka maglalasing, hindi ka. Nung isang araw, milyon ang pera. Bakit wala nang natira? Paano ka naging accountant? Nag-withdraw ang manager ng dividendo, pati ibang direktor. Walang kwenta, walang nagawa. Tawagin sila. Hindi na kailangan. Nandito na kami, tawagin ng security. Paalisin sila. Walang magagawa ang security dahil ang Yang Group magiging parte ng pamilya ko. Boss. Anong nangyayari? Joe Kihang, dinaya ang shares ni Yang Hao. Gusto nilang kunin ang Yang Group. Tulungan tayo ng Diyos ng yaman. Kishan Group, hindi dapat kayo umira. Gawin nyo sa 1-0 minuto. Naintindihan. Na pala, nalutas mo ba ang problema kay Shadow? Walang bagong ulat mula sa WhatsApp. Tiyak na hindi pa lubos na malinaw ang mga anino. Sumali sa pamilya Z. Kasama ninyo. Ito. Haha, nagulat ka? Ano yan? Aking hawak ang higit kalahati ng shares ng grupo Shengming. Inaanunsyo ko ang pagsanib ng Shengming at Qisheng, maging subsidiary ng grupo Qisheng. Gago, ibinigay mo ang grupo yang sa iba. Nasiyahan ka na ngayon? Nakatutok sa iyo ang aming CEO Joe, hindi ba ganun? Para maging tiyak si Qin Feng ang target namin. Ang grupo Shengming ay para maghiganti kay Qin Feng. Sa huli, ang grupo Shengming ay mananatili sa mga Yang. Hahaha. Ginoong Joe, sabihin mo na. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Ginoong Joe, sabihin mo na ngayon. Hindi mo pwedeng. Gusto mo talagang lumunin ang aming grupo Shengming? Gago, anong nasa isip mo? Naiintindihan mo na ba? Huli na ang lahat. Kung gusto mong bitawan ang grupo Shengming, tanggapin mo ang isang kondisyon. Ginutay-gutay ko na ang stock contracts, parang hindi na sila umiral. Yang Chen, ano sa palagay mo? Tanggapin mo ang alok niya. Ang grupo Shengming ay pinaghirapan ng aking pamilyang Yang. Huwag mong sayanin, Yang Chen. Anong mga kondisyon? Ginawa akong hindi tunay na lalaki ni Qin Feng. Gusto ko ring hindi siya maging lalaki. Pakakawalan ko siya, pakakawalan ko ang grupo. Gusto niyo bang maging hindi lalaki? Karapat-dapat ka ba? Bating Zil. Manahimik ka, ikaw ang Beiteng. Lahat ng pamilya mo mga Beiteng. Galit ka ba? Zhou Qihang, nabanggit ko ba ang sakit mo? Ang grupong ito ay sa akin na, kaagad. Akin na ang Qisheng Group. Gusto mo bang kunin? Opisyal kong ipinapaalam. Ikaw ay tinanggal na. Putang Wang Guardia.
Tigil lang kayabangan dito. Kahit gustuhin mong makuha ang Kisheng Group. Kalokohan. May tatawag sa'yo sa loob ng 1 minuto. Maghihintay ako ng 1 minuto. Ipapakita kong kasinungalingan mo gamit ang aking kamay. Imposible. Papatayin kita. Papatayin kita. Ang Kihang Group ng pamilya Zhang ay mawawala rin. Pakiusap, patawarin mo ang aming pamilya Zhang. Tatanggapin ko ang lahat ng resulta. Hindi mo ito matitiis. Mawawala ang pamilya Zhang sa negosyo. Ikaw ang may gawa nito. Palayasin niyo sila. Bayaw, ako ay lubos na naniniwala na ako. Ang kontrata ng shares, ibalik mo sa amin kung kaya mo. Gusto niyo ba ang aking mga shares? May pahintulot ba akong ibinigay? Bakit kayo tutol? Sa amin talaga ang mga shares na yan. Mga shares nyo. Maliwanag na nakasulat dito. Ang inyong shares ay binili ng Kisheng Group sa isa Serori. Paano nyo nasabing sa inyo to? Ako. Niloko ako ng 2 gago. Layas kayo. Mga shares ko. Huwag kayong feeling matalino. Sasangguni ako kay Lola. Palayasin niyo sila. Mga shares ko. Kayo, makakabalik din ang shares ko. Siya ang mayordomo. Anong nangyari sa Bakit siya nandito? Ang matandang senor. Siya. Nag-iba na siya. Si panganay at pangalawang senor. Inagaw nila ang pamilya. Nagpapatayan ang 2 panik. Third young master, umuwi na kayo. Bakit biglang namatay si Lolo? Ano ang nangyari? Walang dapat ikubli. Kailangan kong malaman lahat. Third young master. Gusto niyang puntahan ang meeting ng Yili Marine Project. Inatake sila sa daan. Ibinuwis ng bodyguard ang buhay. Nakatakas naman sila, pero malubha siyang nasugatan. Ganito ang nangyari. Samahan kita pa uwi. CJ, umuwi na tayo. Mag-impact na ako. Third young master, babalik na agad ako. Sabihin mo kay Lolo, masisiyahan siya nito. Imbestigahan niyo. 3 araw. Hindi, 1 araw. Bago tayo dumating sa Kim family. Alamin niyo lahat. Ipadala ang impyernong utos. Ipunin ang mga Yamaraja sa Gemnan. Ang gumanti sa tatay ko, mamatay ng walang libingan. Oo, Ginoo. Babae mula sa dukang pamilya at maliit na nayon. Hindi karapat-dapat na sumapi sa angkan Qin. Qin Feng. Dinyos mo siya. Pakasal kay Li Weiner. At ikaw ang magiging tagapagmana ng angkan. Ikaw ba talaga ang kasintahan niya? Sabi mo hindi mo siya kilala? Hindi mahal, maniwala ka sa akin. Talagang hindi ko siya kilala noon. Nag-uusap ang mga nakatatanda. Bilang nakababata, pangahas ka. May paggalang ka pa ba? Tama si kuya. Walang respeto si Qin Feng. Hindi karapat-dapat mamanahin. 2 ang pagpipilian mo. Una, iwan mo siya.
Pakasal kay Lee Weiner. At ikaw ang magiging tagapagmana. Pangalawa, huwag mo siyang iwan. Ngunit mawawala ang karapatan mong mamanahin. Pipiliin ko ang pangatlong opsyon. Hindi ko siya iiwan, at magiging tagapagmana pa rin ako. Pupunta na ako sa ama ko. Wala akong oras sa kalokohan nyo. Ikaw. Galit na galit ako. Palayasin siya sa angkanchin, agad-agad. Ginoo, paparito si Binatilyong pangatlo. Ama. Ama. Kumusta po kayo? Mabuti at nakabalik ka. Kausapin mo ang iyong ama. Kailangang isakatuparan ang plano ng maaga. Si Qin Feng ay bumalik na. Buisit, ano ang gagawin natin ngayon? Manalo sa gitna ng kaguluhan. Huwag mo akong patagyan sa duda. Paano manalo sa kaguluhan? Bumalik na si Qin Feng. Haha, pagbalik pa lang niya, kinainisan na ang mga nakatatanda. At si Qin siya nang bahala sa kanya. Tayo'y manonood na lang sa away ng mga tigre. At aanin ng mga pakinabang. Bakit hindi tayo makipagtulungan kay Qin Shan? Itaboy si Qin Feng sa pamilyang Qin. Ganito mas malaki ang sansa mong makontrol. Ang mga patay lang ang di makikipagkumpetensya. Dapat natin siyang patayin. Ipaalam ko kay Qin Feng. Mag-ingat siya. Kamusta ang mga usapin ng pamilyang Qin? Malubha ang problema ng pamilyang Qin. Ang panganay ay nakikipagtulungan sa pamilyang Ye. Ang ikalawa naman sa pamilyang Li. Hindi na ito magtatagal bago mahati ang pamilyang Qin sa pagitan ng Ye at Li. Feng. Ang kaguluhan ng pamilyang Qin. Ikaw ang dapat maglinis. Kaya mo ba? Tatay, ingatan mo ang sarili mo. Huwag kang mabahala sa mga usapin ng pamilya. Bumalik ako para talagang ayusin ito. Nalaman nating ang mga natirang shadows ang may gawa. Nasaan si Wochang? Papuntahin mo siya sa akin. Nabigo ako sa tungkulin ko. Karapat-dapat akong parusahan. Tumayo ka. Ilan pa ang natitira sa Shadow Remnants? 13 pa, kasama ang Dark King at Shadow King. Ang sugat ng matandang guro ay plinano rin ng Dark King at isinagawa ng Shadow King. Kumilos din ang mga pamilyang Ye at Kailan darating ang mga Yamaraja at hukom sa kabisera? bukas. Hayaan muna nating mabuhay ang mga natira ng ilang araw. Pag nagtipo ng 3, lilipulin natin silang lahat. Nangahas silang galawin ang aking ama. Kahit dumating ang hari ng langit, mamamatay sila. Binibining Lei, ano nang pakay mo? May mahalagang sasabihin ako kay Qin Feng. Dalhin mo ako sa kanya agad. Tio Qin, papasukin mo siya. CJ. Bakit ka na parito sa gabi? May gustong pumatay sa'yo. Hindi ko inasahang gagalaw sila ng mabilis. Alam mo, Salamat sa pagbibigay babala sa akin. Dahil dito, bibigyan ko ang pamilyang Li ng pag-asa. salamat. Aalis na ako. Si Qin Shan. Qin Hai. O ang mga matatandang Qin. Huwag kang maghinala, mahal. Huwag kang mag-alala, mga tipaklong lang sila sa taglagas. Kaya kong durugin sila sa isang hakbang. Dumating na ang sandali upang gibay ng pamilyang Qin. Nauunawaan ko, Panginoong Dark Lord.
Dapat ang panganay ang mamuno ayon sa tradisyon. Ako ang panganay ng pamilyang Qin. Ako ang nararapat na tagapagmana ng pamumuno. Itataguyod ko ang pamilyang Qin sa mas mataas na antas. Ang pamumuno ay para sa pinakamay kakayahan. Hindi ko tatanggapin ang pamumuno mo. Dapat ang panganay ang mamuno ayon sa tradisyon. Ito ang patakarang itinakda ng mga ninuno. Walang saysay ang pagtutol. Titingnan natin kung sino ang huling tatawa. Papasukin ang pinuno ng pamilyang Li. Akala mo ikaw lang ang may katuwang sa labas. Ang pinuno ng pamilyang Ye pakiusap. Kuya at pangalawang kapatid. Pareho kayong may karapatan. Pero iisa lang ang posisyon ng pinuno. Sino sa inyo ang mananalo? Ako ang panganay. Siyempre ako ang dapat. Karapat-dapat ako. Malinaw na ako ang puno ng angkan. Ginoong Ye, pakisabi ang opinyon niyo. Dapat bang mana ang panganay sa pamumuno? Ang karapat-dapat ang dapat mamuno. Ginoong Li, sang-ayon ka ba? Pagdating sa kakayahan, si Qin Feng ang pinakaangkop na leader. Mula bata pa'y nangunguna na sa mga kapantay. Papaunlarin niya ang angkan Qin. Sang-ayon ako, si Qin Feng ang pinakamahusay. Lalaking nagpakasal sa magbubukid, ang nagdulot ng kahihiyan sa angkan Qin. Hindi karapat-dapat maging pinuno. Umuwi ka na lang sa probinsya, wala kang puwang sa angkan Qin. Pumirma ka ng kasunduan, hindi ka lalahok sa pagkapinuno. Kung hindi, mag-ingat ka sa paglabas. Hoy, away niyo yan, huwag niyo akong isali. Kung hindi, ikaw ang magsisisi. Wala sa bokabularyo ko ang pagsisisi. Tama si second brother. Kung ayaw mo ng gulo, pirmahan mo na lang. O ipapanghinayang mo ang pagtanggi mo. Kung ganito na lang pala, kung hindi ako kikilos, lalabag sa aking prinsipyo. Huhu, kunin mo ang dokumento. Ginoo, narito ang dokumento. Si Huhu. Opisyal ng Samahang Impyerno. Hawak niya lahat ng impormasyon ng samahan. Hindi ito peg. HMPH. Ang noble pala ng hari ng impyerno. Para sa isang hampas lupa na tulad mo, yan ba ang artista na kinuha mo? Malabong paningin ng matanda. Mulat mo ang mga mata. Anong ginawa ng paborito mong anak? Hindi ako naniniwala. Hindi magtataksil si Qin Shan sa pamilya. Tumanggap ba siya ng suhol? Nagpekpek ba siya ng mga record? Qin Shan, ikaw ba ang may kagagawa nito? Ako. Hinagawan ako ni Qin Feng. Huwag kayong padaya sa kanya. Nagpanggap pa siya ng Huhu. Pekpek na ebidensya ito. Tignan mo ang ginawa mo. May litrato kang kriminal. Siya ang tunay na Huhu ng impyernong grupo. Qin Feng. Ang galing mong magtago. Ha ha ha. Qin Shan, Qin Shan. Sa kulungan ka mamumuhay. Akin ang liderato ng pamilyang ito. Haha. Mukhang hindi karapat-dapat si Qin Shan. Si Qin Hai ang karapat-dapat na tagapagmana. Tangin siya lang. Mas masahol pa si Qin Hai kaysa kay Qin Shan. Leader. Huwag kang magpahiya dito. Anong katapangan mo, Qin Feng? Paano mo kinausap ang leader? Kawalang galang. Hindi ka karapat-dapat sa angkan Qin. Ititiwalag kita sa angkan Qin. O magkakagulo ang pamilya. Sang-ayon ako sa pagtitiwalag. Kunin ang lahat ng pag-aari niya sa Qin. Kung ayaw mong mapahiya, magbitiw ka. Maayos pa nating matatapos ito. Paano kung hindi ako bayad? Huwag mong sisihin ako. Pagdating ng panahon, hindi lang paglilipat ng iyong shares ang gagawin mo. Magiging basura ka rin. Qin Hai. Sa tingin mo ba'y walang mali sa ginawa mo at perpekto lahat?
Anong klaseng mga bagay? Anong kasalanan ko? Paano napunta ang tatay ko sa ospital? Hindi mo ba alam? Nasugatan siya sa pagsalakay ng isang tao. Anong kinalaman ko dito? Nagbubulag-bulagan ka pa. Hindi mo aminin yan ng walang ebidensya. Dalhin mo ang testigo. Ang matandang yan ay iyong tunay na ama. Paano mo ito nagawa? Wala akong alam sa sinasabi mo. Malalaman mo rin ang katotohanan. Ginoo, narito na siya. Nagkukunwari ka pang walang alam. HMF. Ni hindi ko nga alam ang pinagsasabi mo. Siya ba ang salarin? Dapat dalhin mo siya sa pulisya para panagutan ng kasalanan, imbis na dito mo siya dadalhin. Titignan ko kung gaano katagal mo ito may tatago. Kilala ninyong dalawa ang taong ito, di ba? Wala akong alam. Ano? Hayaan nating kunin ng Diyos ng yaman ang mga ari-arian ng angkan niya. Huwag. Hindi, wag mong gawin yan. Sasabihin ko na ang lahat. Siya ang lumapit sa akin at sinabi sa akin, aalisin ng Dark King ang angkan King. Pinayagan niya ako. Napilitin si King siya. Sinabing pagkatapos nun, ibibigay mo sa akin ang kalahati ng mga ari-arian ng King. Guro, pakiusap patawarin mo ang angkan niya. Huli na ang lahat. Libo. Kung nais mong protektahan ang angkan Lik, sabihin mo lang ang lahat ng ano. Sige, sasabihin ko na ang lahat. Walang kinalaman sa akin ang nangyari kay Tio Kin. Lahat ay plano ni Kinhay. Inutusan niya akong makipagkita kay Guro Ye. Samantalahin ang Marine Entertainment Project para makipagkita kay matandang Guro Kin. Kapag pumayag na si Guro Kin, sila ang nagbakwit sa kanyang biyahe. Talagang wala akong kinalaman dito. Nananawagan ako ng investigasyon. May recording ako na patunay nito. Sila ang pumilit sa akin. Kuya, siguro dapat kitang tawagin ang magbibig. Ano pa ang gusto mong sabihin? Ang matanda ay yung tunay na ama. Gago. Ha? Tunay na ama? Itinuring ka lang niyang anak. Kailan pa niya ako naging anak? Lahat ng ito'y dahil sa kanyang mga ginawa. Bakit? Dati hindi ka ganyan. Bakit? Sapagkat kinamumuhian ko siya. Ayoko na ako'y hindi niya pinansin. Kinamumuhian kong ipinamana niya sa'yo. Ayoko ng pagkabastos na ipinataw niya sa akin, at kinamumuhian ko ang pagpapabayan niya sa nanay ko. Siya ang pumatay sa aking ina. Shin Zon Pian. Karapat dapat sa kanya yun. Tumahimik ka, hayop ka. Ang sulat na ito, ipinagkatiwala ito ng iyong ina bago mamatay. Wala akong lakas ng loob. Naibigay ito sa'yo. Akala ko'y pinoprotektahan kita. Pero hindi ko inakala na ganito ang kahinatnan. Kasalanan ko ito. Lahat ay kasalanan ko. Ha? 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 Ako pala ang clown. King Shan, King Hai. Pumunta ka sa bilangguan at magbago. Bilangguan. Ipakulong mo sila. Huliin na natin sila.
Mula ngayon, ikaw ang bahala kay Chen Chen. Kapag ayaw mo na sa kanya, tawagan mo lang ako. Ako mismo ang maghahatid kay Chen Chen pauwi. Papa, huwag kang mag-alala. Hindi magyayari yon kailanman. Mga minamahal na panauhin, mga mahal na kaibigan, mahalin ninyo ang isa't isa, habang buhay at walang hanggan, tumanggap ng mga bagong kasal. Sige, Ginoo, maganda man o pangkaraniwan, matagumpay man o hindi, nakahanda ka bang mahalin, aliwin, igalang at protektahan siya, at sa buong buhay mo, mananatiling tapat sa kanya. pinangako ko. Binibini, nakahanda ka bang tuparin ang iyong mga panata, sa hirap o ginhawa, sa sakit o kalusugan, ibabahagi mo ba sa kanya ang lungkot at ligaya? Pinangako ko. Maligayang pagbati sa inyong dalawa.